me a chance for my province and for my people. Ha? Taga kasisang malay-malay mo kinon ako. Naunsa ka? Bayot kang gago ka! Ito maganda pag-uusapan natin. Senator Mig Zubiri ay humingi ng kapatawaran sa Bukidnon. Ngayon pinagmamayabang na handa daw po siya magpakamatay para sa taga Bukidnon. E paano po ang sinaside niya or yung kinakampihan niya na side ng politika ngayon? Ay obvious naman na pinagtatakpan ang usapin po ng korupsyon. E ayaw ng Bukidnon yun. At obvious naman yung kinakampihan niya, yung side niya ng politics, itong Bulaga 11 ngayon na kinabibilangan niya, ay pro-impeachment po ito. Gustong matanggal, ma-impeach si BP Sara dahil alam naman natin, pangarap ni Ping Lacson na maging presidente, vice-presidente, pangarap ni Tuta Soto na maging vice-presidente. At ano ang tulay? Ma-impeach si Vice President Sara. Ayaw ng Mindanaoan yun, ayaw ng Bukidnon. So bakit kinakampihan ni Mig Zubiri? So, bakit yung sinasabi na handa siya magpakamatay sa mga taga Bukidnon kung ang taga Bukidnon ay galit sa mga taong nag-impeach kay Vice President Sara? Kinakancel na, binablock na, sinusuka na. O ito, patunay niyan mga kababayan po natin. Isang rider from Bukidnon ang naglabas ng kanyang hinaing. Galit na galit kay Mig Zubiri. Nahihiyakan na namin sa Mindanao! Meg Zubiri! Nako. Isinusumpa ka na namin na taga-Bukidnon! Putang ina mo! Naku, nakamura. Hambugiro ka, matapang ka. Sige! Lumabas ka! Kung matapang ka, lumabas ka, pumunta ka rito. Haharapin kita! Bisaya sa Bisaya! Inuniputa ka! Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Bayot ka naman talaga eh. Akala mo hindi kita kilala? Ha? Taga kasisang malay-malay mo kinon ako. Naunsa ka? Bayot kang gago ka! Oh, ano? Napagsabihan ka lang ng nasakol ka, walk out ka na. Kaya tawag doon. Kaya bakla. Guilty. Bakla ka na. Oh, yun po mga kababayan po natin. Ito, puntahan naman natin yung kanyang paliwanag. No? Yun nga, sinusuka na po siya ng mga Mindanaoan. Sinusuka na po siya ng mismo kababayan sa Mindanao. Ito, pakinggan natin ang kanyang explanation. Of course, palangga akong katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ko sa Bukidnon. So, dugo niya Bukidnon, makipagpatay siya para sa Bukidnon. Pero, yung mga taga Bukidnon, ayaw na nga sa kanya ngayon. Kaya ito ngayon, sinusubukan niyang bumawi. Sinusubukan niyang kinakausap yung mga local leaders. Sinusubukan niyang kinakausap yung mga leaders ng bawat barangay. So, sinusubukan nilang i-convince. Kasi ang galit ng mga taga Bukidnon ay maapektuhan. Pati yung kanyang mga kapamilya dyan sa Bukidnon. Mako-convert. So, yung galit sa kanya, mako-convert. Pati po sa mga ini-endorse niyang mga local politician. Yan ang kinakatakot niya ngayon. Kasi nag-i-spark po yung galit sa Mindanao, sa Bukidnon. Ako, dugo na ako sa Bukidnon. Ako. I will die for any one of these guys here. Sa tinod lang. Kung doon ay mo insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mo depensa sa mga taga-Bukidnon. Talangga akong Bukidnon. Talangga akong Mindanao. So, ganun pag-clash. Pero yung iba po, tingnan yung iba, na nakukuha sa video, halos ayaw magpalakpak, ayaw mag-react. Kumbaga, parang napipilitan na lang sila mag-react. Tandaan natin mga kababayan ha, kaisa rin po siya ngayon sa parang gustong isoko si Senator Bato. Kaisa rin po siya ngayon sa kumukontra na mabigyan ng pagkakataon na bumuto online si Senator Bato. Senator Bato ay kababayan niya na Mindanaoan. Pero mas pinili niya itong mga taga Luzon na mga kulay tae, kulay dilaw, mga tuta, mga sinungaling, itong si Ping Lacson, itong si Soto, itong si Trillanes. Ayan, magkakampihan sila. O, si Mama Aquino, si Kiko, si Risa Hontiveros. Yan lahat ay magkakampihan. Yung grupo nila Laila de Lima, grupo na akbayan. Mga kaluwa, magkakampihan. Para idiin si Senator Bato, idiin si PRRD, idiin ngayon si Vice President Sara sa impeachment na gusto nilang mangyari. So yun ba? Na handa kang magpakamatay para sa kababayan mong Mindanaoan?
Pero ang isang Bato de la Rosa ay gusto mong isuko, suportado mo yung ginagawa ng kapwa mong senador ngayon na hindi payagan na makapagboto online, lalo-lalo na sa eleksyon via teleconference, Senator Bato de la Rosa, kababayan mo. Hindi mo matanggap na talagang naiba, nabaliktad yung leadership sa Senado. Kaya kahit kababayan mo na si Senator Bato de la Rosa, BP Sara, Tatay Digong, handa mong talikuran dahil sa, ano ba, magkano ba, ilang maleta ba? Yun yung tanong ng mga taga-Mindanaoan. Bakit mo kailangan kalabanin si Bato, si BP Sara, o si Tatay Digong? Asan yung support nyo? Bakit ka sumusuporta sa mga tao na dinidiin yung kapwa mo Mindanaoan? Yun ang hindi matanggap ng taga-Bukidnon. Dapat maninindigan ka. At the same time, ikita naman po ng sambayan ng Pilipino kung ano ang tama. Yung nag-book out na Bulaga 11, obvious naman na hindi nila kayang ipaglaban yung kanilang argumento. Kaya nag-walk out po sila. Hindi nila kayang makipagdebate. Natamaan yung ego nila. Kasi nga sinabi ni Marcolita, mahirap yung walang background sa legal. Tinamaan sila. Hindi nila kayang sagutin ng walk out. Tuloy tayo Bukidnon. Ganun ang person na kaya ako, it hurts me, pains me. That's it. Hindi ako sabot ako sa inyo. Pero, give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die. Ako sa mga taga Bukidnon, huwag nyo nang bigyan ng chance to. Kasi kapag binigyan nyo ng chance itong Susubere, uulit-ulitin ang kanyang ginawa. At kung gusto niya talagang patunayan na siya po ay para sa taga Mindanaoan, kundinahin niya ang ginawang pagtutulig sa kay Senator Bato at ang gusto ng kanyang kaalyado sa Senado na isoko si Bato sa ICC. Ikaw Mindanaoan ka. Ikaw nagre-represent ka ng Bukidnon. Tanungin mo yung taga Bukidnon. Tanungin yung mga taga Mindanao. Pabor ba sila na isoko sa ICC si PRRD? Ngayon si Bato? And next si Bongo? BP Sara at marami pang iba. Pabor ba sila? Malamang sasabihin sa'yo ng 90 or 99% ayaw nilang pumayag. Lalong-lalo na, mayroon tayong sariling batas. Gumagana yung ating justice system. So, kung gusto mong makabawi, dapat pumabor ka na makaboto online si Senator Bato. Dahil nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, pinayagan mo sila na bumoto online. May pandemya yan, nakakulong sila. So anong kaibahan ngayon? Dahil gusto man ni Senator Bato na pumunta dyan, maki-isa, hindi kanya magawa dahil gusto siyang isuko ng gobyernong bangag sa bansang dayuhan na walang jurisdiction sa ating bansa. At gamit pa yung local authority natin. Local na mga kapulisan natin. So ngayon, yan ang gagawin mo. Kontrahin mo sila. Umalis ka sa kanila. Kung gusto mong patunayan na ikaw ay para sa mga taga Bukidnon. Kasi naririnig na po natin yung mga sinasabi ng Bukidnon. Kontra sila. O ito, isa nagmumura na sa'yo. Galit na galit. Bilang isang Mindanaoan at Bukidnon, ayaw na ikaw ay kumakampi diyan sa kay Bulaga. Na ayaw kumampi diyan kay Rizal Ontiveros, Bamakino. Mga dilawan yung mga yan eh. Ang gusto nila i-manipulate ang Senado. Ang gusto nila, lahat ay pabor sa kanila. Pabor sa kanilang kulay politika. Kaya again, kay Subere, habang maaga pa, iwanan mo na sila. At dapat malinaw ang iyong side na ikaw ay no for impeachment. Kung gusto ka suportahan ng Mindanao. Kasi once na hindi ka nagbago dyan, magiging markahan ka talaga. Magiging markado ka. At kung sino man ang kanyang i-endorso, sigurado ay hindi susuportahan ng mga taga-Bukidnon. Lalo na yung taga-Bukidnon, solid Duterte yan. May mga kongresista dyan sa Mindanao na talagang malinaw na tumanggap ng mali-malita. Bahala sila dyan. Pero ang taong bayan, Duterte yan. Tatayo yan at maninindigan yan para kay BP Sara, Tatay Digong at Senator Bato de la Rosa. Yun lang po. At kung ikaw ay Mindanaoan, ikaw ay Bukidnon, ano po ang inyong komento? Ano po ang inyong sentimento patungkol po sa ginawang pagkampi ni Mig Subere dito sa kampo ni Tota Soto? Maraming salamat at palike naman ng video ito. Mabuhay!